Magandang hapon na po. Alas 4:30 na po dito sa Canada at dito na po tayo, balik na po tayo sa ating programa sa Facebook at sa mayroon po tayo sa YouTube, no? Medyo na delay po tayo ng konti dahil may pinuntahan yung ating organista. Ngayon lang, kararating lang nila. No? Purihin ang ating Panginoon. Dito naman po tayo. Pero bagong lahat, manalangin po muna tayo mga kapatid. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama, salamat po sa pagkakataon na ito na muli mo po kaming binibigyan ng mga aral na nagmumula sa iyo. At batid po namin na sa bawat aral naming tinutunghayan po ay nandyan ka upang gabayan kami at upang pakainin ang aming mga kaluluwa. Lubin mo, Panginoon, na itong mga salita na aming tutunghayan ngayon ay makapagbigay sa amin ng pag-asa, kagalingan at kalakasan habang hinihintay po namin ang dakilang araw na inihanda mo para sa bawat isa sa amin. Itong aming panalangin in Jesus' name, Amen and Amen. You are my hiding place. You're always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. I will trust in you. You're always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. I will trust in you. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King, standing in the midst of us. We raise you up with our praise.
Jesus, and take your place. Lift up your hands to the coming King. Bow before Him and adore Him, sing to His majesty. Let our praises be pure and holy. Give Him glory to the King of Kings. Thy words is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy words is a lamp unto my feet and a light unto my path. Syalarahin larabay siyang karyang Kristi. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Yung gospel reading natin ngayon ay kinuha natin sa sinulatan na San Mateo chapter 14 verses 22 hanggang 33. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasalaot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad na makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparianin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumusad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig. Palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig, sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Jesus. Seek ye first thy kingdom,
And all these things shall be added unto you. Alleluia, alleluia. Seek ye first thy kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alleluia, alleluia. Purihin natin ang Panginoon. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ang tao po hindi lamang mabuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa labi ng Panginoon. Amen? Kaya nga po, kung paano natin pinapakain yung ating katawan, pisikal, gadun din po, papakainin po natin ang ating spiritual na siya ang pagkain na nagmumula sa labi ng ating Panginoon, ang mabuting balita, ang salita ng Panginoon. No? Ang Biblia, na kung saan yan po ang pagkain ng ating mga kaluluwa. Minsan yung ating katawan ay pinapakain po natin ng pagkain upang tayo'y mabusog sa pisikal. Pero ang hindi napansin ng karamihan ng ating mga espiritual po na buhay, ang ating mga kaluluwa ay dapat din ito pakakainin ng mga salita na nagmumula sa Panginoon. Upang habang nandirito po tayo sa daigdig na ito, itong ating spiritual po ay magiging laging handa sa pagparito ng Panginoon. At ang siyang ating gabay ay ang salita ng Panginoon na ating tinatunghayan. Kaya napakahalaga po ito mga kapatid sa ating buhay, no? Maging hindi po dito sa ating programa, dapat po magbasa po tayo ng banal na salita ng Panginoon, maging sa ating bahay po, no? O maging sa simbahan, makinig po tayo sapagkat ito ang salita ng Panginoon na siyang nagtuturo at gumagabay sa atin upang hindi po tayo magupo ng daigdig na ito at upang lagi tayong handa, no? Kung ating sinusunod yung aral, yung salita ng Panginoon, lagi po tayong handa sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagdating po ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lamang po na makikita natin siya nagbumababa mula sa langit, kundi ito pong sinasabi niya na kailangan lagi po tayong handa sapagkat hindi po natin alam kung kailan po tayo dito sa daigdig na ito. You know? Ngayon, malakas po tayo, bukas, hindi natin alam. No? Kaya kailangan lagi po tayong handa. At kung madatnan po tayo ng Panginoon, lagi tayong handa, makakaasa po tayo na tayo po'y magkaroon ng buhay na walang hanggan na siya namang inilaan ng Diyos para sa atin. At paano tayo maging handa? Lagi po natin tunghayan ang mga aral na nagmumula sa Kanya. Dapat po tayong magbasa, magsimba, manalangin po tayo lagi. No? Kaya nga sabi ng Panginoon, manalangin kayo, tinuturuan niya po tayo na manalangin, Ama namin, sumasalangit ka, no? Yung panalangin ng Ama namin. No? Kaya nga, dapat po manalangin tayo, magbasa ng salita ng Diyos upang ito'y maging silbi nating gabay. Habang natin hinihintay yung dakilang araw ng pagparito ng Panginoon o yung wakas ng ating buhay na kung saan hatulan man tayo sa harapan ng Diyos. No? Hindi matagpuan sa atin yung mga bagay na magdadala po sa atin sa kaparusahan, kundi pagdating ng hatol, makita na tayo'y hinahatulan at makita na tayo'y matuwid at maging karapat-dapat po tayo sa inilaan ng Diyos sa atin, no? Na siyang kanyang ipinangako. Yung buhay na walang hanggang kung saan, sabi niya, kung kayo'y umiiyak dito sa lupa, doon sa kabilang buhay, pahirin ko yung bawat luha
sa inyong mga mata. Kung dito sa buhay maging dukha ka dito, sa daigdig na ito, dukha kayo, sa kabilang buhay kayo po ay mayaman. Amen. At ang sabi ng Panginoon sa kanyang ipinangako, hindi pa sa sumagi sa isip ng tao ang inilaan ng Diyos para sa kanyang mga pinili, no? Sa mga taong nagtagumpay, no? Dito sa daigdig. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Balik po tayo sa ating tinunghayan, ang salita ng Diyos na ating binasa. Dito po, nakikita po natin na noong kasama ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang mga alagad, nung galing sila sa isang lugar kung saan ay pinuntahan siya ng maraming tao at nagpakain siya ng 5,000 tao. No? At umalis sila sa isang lugar na yon, sa ilang, at sila po ay lumisan doon at sinabi niya sa kanyang mga alagad na umunas na lang sa kanya. Samantalang siya ay pumunta sa isang lugar upang manalangin. Ito po ang sabi dito sa 22, agad pinasakay na Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantalang pinauwi niya ang mga tao, pagkaalis ng mga ito ay umahon siya sa burol upang manalangin. So, si Jesus pumunta roon upang manalangin. Tandaan po natin ang ating huwaran ay siyang ating Panginoong Hesukristo. Laging nabanggit sa salita ng Panginoon, ang Biblia, na nung andirito po ang ating Panginoong Hesukristo sa lupa, lagi siya pong nanalangin. At maging si Jesus man ay nagtuturo sa atin na lagi rin po tayong manalangin. Si Jesus hindi kinakaligtaan yung manalangin. Kaya dapat sa kanyang mga tagasunod, sa kanyang mga anak, dapat din po tayo maging laging manalangin. Hindi lang sa bahay natin. Kahit tayo po'y naglalakad. No? Sa sandaling nasa bus po tayo, no? Nagbiyabiyahe, o sa trabaho minsan pag may time. No? Lagi nating ilagay, kahit sa isip lang po natin, kasi minsan ang ating isipan, pwede tayong makapagpanalangin kahit na gumagawa tayo, no? Sa isip natin na nalangin po tayo at naririnig ng Diyos yung panalangin. At alam nyo, yung panalangin kasi may dalang kapangyarihan yon. Lagi tayong inaiadya sa masama, no? At yan ang naging ugnayan natin sa Diyos. Tinutulungan po tayo ng banal na espiritu ng dirito sa ating mga puso, no? So gawin po natin yan, mga kapatid, upang hindi po tayo daig ng tukso, ng pagkakasala at ng masamang espiritu. At dito sa ating tinunghayan, nung nanalangin ang ating Panginoong Hesukristo, pinaunan niya sa sumakay sa bangka yung kanyang mga alagad. No? At nag-iisa siyang inabot doon ng gabi kung saan siya nanalangin. Samantalang nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon, sapagkat pasalubong at pasalungat ang hangin, at nang madaling araw na ay sumunod sa kanila sa Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Yung natandaan po natin sa ating binasa na si Jesus ay nahuli, sapagkat pumunta siya doon sa isang lugar upang manalangin. Pinauna niya yung kanyang mga alagad. At nung sila'y naglalakbay sa dagat, sinasalubong sila ng hangin sapagkat pasalungat yung hangin. Amen. Pinauna sila at sumunod si Jesus na naglalakad sa tubig. Normal naman siguro yan, mga kapatid, no? Lalo't first time ng mga apostolis na nakakita ng taong naglalakad sa tubig. Kahit sino naman siguro matakot. Amen? Kahit naman siguro sino matakot. Sapagkat hindi nila alam at first time nila na si Jesus nakitang naglalakad sa tubig. Kaya natakot sila. Pero nagpakilala si Jesus at sabi niya, ako ito, huwag kayong matakot. Ang sabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw yan, paririyanin mo ako sa iyo. At sabi ni Jesus, halika, pumunta ka rito sa akin.
Amen? Pag sinabi ng Panginoon, ay talagang mangyayari. Kaya nga, kung tutunghayan po natin ang salita ng Panginoon sa Biblia, ang sabi niya, hali kayo sa akin na bibighatan lubha at pagiginhawahin ko kayo. Salita ng Panginoon yon. Amen? Sino man na gustong magpahinga ay pagiginhawahin ng Panginoon. Amen? Salita niya. Sinabi niya kay Pedro, Pedro, halika. At si Pedro'y bumaba sa bangka at naglalakad sa tubig. Nangyayari sapagkat sinabi ng Panginoon. Amen. Pero nung tiningnan ni Pedro yung kanyang paligid at nakita niya yung malakas na hangin, malakas na alon, at siguro sa lugar na yon ay talagang napakalalim. Kahit si Pedro ay isang mangingisda, marunong lumangoy, pero kinabahan siya. Kasi talaga namang napakalakas ng hangin at malaki ang alon. No? So, nung kinabahan siya, nawala yung tingin niya kay Jesus. Nawala yung focus niya kay Jesus. Nawalaan siya ng pananalig na si Jesus pala yung tumawag sa kanya. At nung tiningnan niya, natakot siya at dahan-dahan siyang bumaba. Mga kapatid, yung takot po ay hindi nakakatulong sa atin sa pagdating sa ating pananalig at panampalataya kay Jesus. Pag tayo kasi matakot, nawala sa isipan natin yung salita at tinig ng Panginoon kung anong kanyang sinasabi sa atin. Tayo po'y gumagawa ng ating sariling landas. Sapagkat tinitingnan na po natin yung ating sarili, sa sandali po tayong ay natatakot. No? At ang takot ay hindi nakakabuti sa atin. Ito po ay nakapagbigay sa atin ng kahinaan. Kaya, pagdating na panampalataya na ang ating pag-usapan, kung kaya walang nangyayari sa ating mga panalangin, walang mga milagro, walang biyaya minsan na dumarating, sapagkat nawalaan po tayo ng tiwala. Takot po tayo. Dito po sa buhay ni San Pedro Apostol, nakita po natin ang isang halimbawa, tayo po'y mga Pedro. Sapagkat tayo po'y natatakot sa anong kalagayan po natin, lalo na sa ngayon, no? Sa mga pandemic na ito na dumarating sa ating buhay. Ang iba sa atin, dahil sa pandemic na ito, kinakwarentin po tayo 15 days, 1 week, o wala ng mga trabaho. Mabuti dito sa Canada, kahit wala kang trabaho, may tinutulong ang gobyerno, no? Pinapadalhan ng mayroon kang tinatanggap buwan-buwan. Pero paano sa Pilipinas? Paano sa ibang bansa? Amen. Wala po tayong, kaya nga walang hanap buhay doon. Ang gobyerno natin ay nagtumutulong, pero minsan late na dumating at hindi naman sapat. No? Kinakabahan tayo. Yan ang unos. Yan ang hangin ng ating buhay. Yan ang balod, no? Alon ng ating buhay. Salungat ang hangin. Hindi po tayo makausad. At minsan, tayo po'y may mga tayong lahat ay may pananalig. Naniwala po tayo sa Diyos. Pero sandali, na abutin po tayo ng mga alon sa ating buhay. Amen. Nawalan po tayo ng pananalig at panampalataya kay Jesus. Kung kaya yung salita ng Panginoon ay nawala ng bisa sa atin. Nakita po natin si Pedro. Nung natakot siya sa kanyang kalagayan, tiningnan niya yung kanyang sarili. At nung nawalan siya ng pananalig kay Jesus, dahan-dahan siyang bumaba. Mga kapatid, ang salita ng Panginoon nating tinutunghayan ngayon ay nagpalaala sa atin upang magpakalakas po tayo. Upang wag po tayong kabahan. Manalig po tayo na ang nagsalita nito sa atin ay ang ating Panginoong Hesukristo. At alam po natin na kung siya ang magsasalita, ito pa ay mangyayari po sa ating buhay. Tayo lang minsan po kasi bilang tao, tayo pa may pagkukulang. Bilang tao, tayo po'y mahina. Kaya nga,
sa ating mga kahinaan, tayo po'y huwag mawala ng pag-asa. Lagi nating tingnan na sa ating mga kahinaan, kung tayo'y bumaba sa mga pagsubok, hinahatak ng alon dahil sa pagsubok, dahan-dahan po tayong lumubog. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Sumigaw po tayo kay Jesus upang kanyang hawakan yung ating kamay at itaas po tayo. No? Nandyan siya lagi sa atin. Pero kung may sasabihin man si Jesus sa atin, kung tayo'y lumulubog ngayon, kung tayo'y sinusubok ng kapanahunan natin ngayon, kung tayo nandyan sa alon ng kahirapan, alon ng karamdaman, malakas na hangin sa ating buhay, yung pagsubok sa ating buhay. Kung may sasabihin man si Jesus sa atin, siguro sabihin niya, magpakatatag ka, anak ko. No? Magpakatatag ka. Lakasan mo ang iyong pananalig at panampalataya. Na sa iyong Diyos walang hindi mapangmayayari. Sa taong may pananalig at may panampalataya, walang imposible sa Kanya. Sapagkat ito'y sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Itong Kanyang salita at ang Kanyang salita ay mayroong tayong kasiguraduhan. Sapagkat kailan paman, sabi ng banal na salita ng Diyos, siya ang katotohanan at hindi matagpuan sa Kanya ang kasinungalingan. Bilang tao po, tayo po'y may kahinaan. At sa sandaling nandyan po tayo sa kahinaan, no? Huwag nating kalimutan na si Jesus laging gumagabay sa atin. At lagi po tayo'y tumawag sa Kanya. Hingi po tayo ng tulong sa Kanya. Amen. Kaya sa bawat Kristiyano na may pananalig at panampalataya kay Jesus, payapa yung kanyang buhay. Hindi siya naguguluhan. Hindi siya nag-alala. Sapagkat alam niya, si Jesus ay kasama niya sa araw-araw. Amen. Sapagkat alam natin na si Jesus kasama natin, hindi lang kung saan, kundi kasama natin, nandirito siya po sa ating mga puso. Amen. Kaya nga, narinig po natin ang salita ng Panginoon na sabi niya sa ating mga tinunghayan, huwag kayong mag-alala sa inyong pangangailangan. Damit, pagkain, amen? Tingnan ninyo yung maya. Hindi nagtatanim, pero pinapakain siya ng Diyos. Mas higit po tayo sa maya, mga kapatid. Amen. Kung gawin po nating patnubay ang mga salita ng Diyos sa ating buhay, na hindi po tayo mag-alinlangan, dito po makatagpo po tayo ng kasiguraduhan. Mawala yung ating mga pag-alala sa buhay. Amen. At sa bawat araw, isang bagong araw sa atin. Sa bawat umaga, isang bagong araw sa atin. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, amen, huwag kayong mag-alala sa inyong kakainin pang araw-araw o sa inyong daramitin. Amen. Alam ng ating Ama sa langit ang ating pangangailangan kahit hindi pa po tayo humingi sa Kanya. Alam niya po ang ating pangangailangan. Ang atin lang po gagawin, huwag po tayong mawalaan ng pananalig sa Kanya. Sapagkat kung mawalaan po tayo ng pananalig sa Kanya, tingnan po natin na yung ating paligid, yung ating ano ba ang nangyayari sa ating paligid. At kung kabahan po tayo, mawalaan po tayo sa sentro, sa focus kay Jesus, dahan-dahan po tayong bababa, lulubog. At yan po ay nagdadala po sa atin ng kapahamakan. Pero habang nandiyan si Jesus, habang malakas yung ating pananalig at panampalataya sa Kanya, hindi po tayo pabayaan ng Diyos na may likha ng langit at ng lupa, ng bituin ng hangin at araw.
Amen. Hallelujah. Hindi niya po tayo pabayaan. Kung nagawa niya ang malalaking bagay, sa isang salita niya ay nagkaroon ng liwanag. Sa isang salita niya, nagkaroon ng buwan, mga bituin, hangin. Sa isang salita ng Diyos, mangyayari din ayon sa iyong pananalig at panampalataya sa Kanya. Sapagkat sinabi ni Jesus, anuman ang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay aking ibibigay sa inyo. Si San Pedro, sabi niya, Panginoon, kung ikaw yan, paririyanin mo ako sa iyo. Sabi ni Jesus, halika. At nakalakad siya sa tubig. Amen? Nakapaglakad siya. Pero nawalan siya ng pananalig at panampalataya. Tiningnan niya yung malalaking alon, hangin. Amen? Ang nalaki ng alon. At dahil sa kaba niya, nawalan siya ng pananalig. At yun ang dahilan kung bakit siya lumubog dahan-dahan sa tubig. Ang takot walang ibinibigay sa atin ng kabutihan. Ang takot at walang pananalig kay Jesus ay nagdadala po sa atin upang tayo po'y malunod sa ating sakit at karamdaman, sa pangangailangan sa buhay. Kapatid, tandaan po natin, anuman ang pagsubok sa ating buhay, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Nandiyan si Jesus na laging nakatuon ang kanyang paningin at laging handa na tayo po'y sakluluhan sa ating mga kahinaan. Amen? Hallelujah. I know you are near. Standing on with my side. You guard me from the foe, and you lead me in ways everlasting. Lord, you have searched my heart, and you know when I sit and when I stand. Your hand is upon me, protecting me from death, keeping me from harm. Yahweh, I know you are near. Standing on beside my side. You guard me from the foe, and you lead me in ways
His ways. You formed me before I was born. In the secret of darkness, before I saw the sun. In my mother's womb. Siyalarahim larbay siyang Kriya Kristi. Hallelujah. Mga kapatid, tulad din po natin, parang tayo rin ay kahalintulad ni Pedro. Ako, parang Pedro rin. Kasi noon, nung wala na akong magawa, halos hinawakan rin ni Jesus yung aking kamay na kung saan ay palubog na ako. At parang sinasabi ni Jesus na napakaliit ng iyong pananalig. Mga kapatid, tayong lahat, namumuhay po tayo sa daigdig na ito bilang tao, at po mayroon po tayong likas na kahinaan na kung hindi pumasok yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, wala po tayong magagawa. Pero sa sandaling tayo'y lumulubog sa mga pagsubok sa buhay, at nakaranas po tayo po'y hinawakan ni Jesus at iahon sa pagkalugmo. Naka-experiensya po tayo ng himala sa ating buhay. Na-experiensyahan po natin yung tulong niyang Diyos sa ating kabuhi. At dahil doon, tayo po ay nagkaroon ng pananalig at panampalataya sa Kanya. Kaya sa bawat ating kahinaan, tayo'y tumawag sa Panginoon upang palakasin po tayo sa lahat ng mga naka-eksperyensya kay Jesus. Ito po ang kanyang kahinaan ay nakatulong sa kanya upang muli siyang bumalik at mapalakas yung kanyang pananalig kay Jesus. Sapagkat nakita niya yung milagro, nakita niya yung himala, na kung saan walang-wala na siya, ay nang dahil kay Jesus, ay nakatanggap siya ng himala sa kanyang buhay. At yan ang kanyang daladala hanggang ngayon. Amen. Hanggang ngayon. O maging sa inyong buhay man, mga kapatid. At masabi po natin at mapatutuo po natin na si Jesus ay hindi lang nabasa natin. Na si Jesus hindi lang narinig po natin. Kundi dahil sa ating mga eksperyensya sa buhay natin, na eksperyensya natin si Jesus sa ating buhay. At tayo rin, tayo mismo ang makapagpatutuo nito na si Jesus ay buhay, si Jesus ay totoo. Si Jesus ay totoo sapagkat tayo mismo ang naka-eksperyensya nito sa ating buhay. Amen.
Si San Pedro, nakapaglakad sa tubig. Naka-experience siya ng himala, ng kababalaghan, sapagkat sa oras na yon na tinawag siya ni Jesus, Pedro, halika. At bumaba siya sa bangka at lumakad sa tubig. Nakalakad siya. Kung tayo po'y nakalakad, may milagro na nangyayari sa ating buhay. Nagpupuri po tayo sa Panginoon sapagkat may himala, may pagpapala na tayo'y natanggap. At na-experience po natin ito. Pero minsan, bagaman naranasan po natin ang himala at mga pagpapala sa ating buhay, dumarating yung malaking alon, malakas na hangin. At minsan dahil doon, dahan-dahan po tayong nawala ng pananalig at panampalataya. Pwede din Jesus sabihin, saan na yung himala na ipinakita ko sa inyo? Sana yung himala na nung tinawag kita nakapaglakad ka sa tubig. Bakit ngayon nawalan ka na ng natakot ka na ngayon? Di ba nakapaglakad ka na? Di ba may milagro na nangyayari sa buhay mo? Di ba naka-experience ka na? Bakit ngayon nawalan ka ng pag-asa? Bakit ngayon nawalan ka ng tiwala? Pedro, napakaliit ng iyong pananalig. Amen. So kung kayo si Pedro, anong masasabi niyo dyan? Kung ako, siguro sabihin natin, Lord, never again. Amen. Lord, sige, sa sunod. Amen. Sa sunod. Kaya nga, ang salita ng Diyos, binabago niya po tayo araw-araw. Binabago niya tayo. No? Tinuturuan niya po tayo araw-araw. Ang akala lang po natin, pinabayaan tayo ng Diyos. Minsan, pag nandyan po tayo sa unos ng ating buhay, akala lang po natin yan. Pero hindi. Tinuturuan niya po tayong lumakad at magpakatatag. Tulad ng isang agila. Ang agila po ay nagkaroon ng pugad sa mataas na kahoy. Nagkaroon siya ng itlog, nagkaroon siya ng sisiw. Hanggat na itong sisiw ay magkaroon ng pako. At upang turuan itong lumipad, kanya itong pinapasakay sa kanyang likod. Inahin na agila. At kanyang binibitawan sa himpapawid. At itong sisiw na ito, itong kanyang sisiw, dahil siya'y binibitawan doon, akala niya pinabayaan siya ng kanyang ina. Nung malapit na siyang bumagsak, bigla yung inahing agila ay sasaluin ang kanyang sisiw. At upang hindi bumagsak sa lupa at mamatay. Mga kapatid, hindi kailan paman tayo pinabayaan ng Diyos. Ang sabi ng banal na salita ng Diyos sa Korinto, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Ang tabak, ang kahirapan, o ano pa man na pagsubok ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Tayo lang ang nakapag-isip na pinabayaan minsan tayo ng Diyos. Pero hindi kailan paman. Si Jesus sa sandaling tayo'y tumawag, Lord, nalulunod na ako. At si Jesus nandiyan siya upang tayo po'y tulungan. Pagkatapos ng eksena na yon, si Jesus kasama si Pedro ay umakyat sa bangka.
At pag akyat nila, biglang nawala yung unos. Yung sama ng panahon biglang nawala. Ang malakas na alon ay tumahimik. Ang hangin nawala. At sila'y mapayapang naglalakbay sa dagat. Paano yung alon? Paano yung hangin? Minsan sinusubok po tayo ng alon ng kahirapan, ng alon ng sakit at karamdaman, ng alon ng pag-uusig, ng alon ng sama ng loob. Pero sandaling, lumapit po tayo kay Jesus. Tayo po ay makaramdam ng kaginhawahan. Bibigyan po tayo ng kalakasan at kapayapaan. Manginbanayad ang lahat. Sapagkat sinabi ni Jesus, hali kayo sa akin lubhang nahihirapan at nabibigatan at pagiginhawahin ko kayo. Pangako ni Jesus yon sa mga taong may pananalig at panampalataya sa Kanya. Na sa bawat tao na mayroong pananalig at panampalataya sa Kanya, once na lumapit po tayo sa Kanya at hindi mawala ng pag-asa, maging malakas man na alon, maging malakas man ang hangin, pagkasama natin si Jesus, ay magiging payapa ang lahat. Amen. Maging sinusubok ka ng sakit at karamdaman. Pero ang sabi ni Jesus, humayo kayo sa buong daigdig at iwali ang mabuting balita, i-preach ang the good news, preach the gospel, heal the sick, deliver the oppressed of the bad spirit. Kaya nga, ayaw ni Jesus na tayo po'y magkasakit. Ayaw ni Jesus na tayo'y alipinin ng masamang espiritu. Minsan akala lang po natin, di sana si Jesus, sana. Tayo lang ang may pagkukulang ng pananalig at panampalataya sa Kanya. Gusto mong makalaya, gusto mong tumanggap ng kagalingan sa buhay at kapayapaan, si Jesus lang po ang makapagbigay nito sa atin. Pero bago tayo lumapit kay Jesus, tingnan po natin yung ating buhay. Pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan. Amen. Minsan kasi pag tayo'y nagmamadali, gusto natin po malaman yung ating kinabukasan. Kaya sa ating paraan po, lumalapit po tayo doon sa manghuhula. Amen. Hulahan mo nga ako kung kailan ako yayaman. Hulahan mo nga ako kung kailan ako mag-aasawa. Amen. Sa kagustuhan natin na alamin ang ating kinabukasan sa pamaraan na hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos. Kung kaya, nandyan na sana. Pero dahil gumawa tayo ng isang kasalanan, balik naman sa zero. Amen? Kasi yung paglapit mo sa mga manghuhula ay isang malaking kasalanan. Parang tinatanong mo siya kung ano mangyayari sa buhay mo. Hindi mo na inalintana na bawal sa kalooban ng Diyos. Amen? So, ganyan mangyayari sa atin. Pagsisihan po natin mga kapatid yung anong ating mga tao po tayo. No? Marami tayong mga kahinaan. Pero tandaan natin, nandyan si Jesus. Magpakatatag po tayo. Hingi po tayo ng suri sa ating mga pagkukulang. At kung tayo po'y humihingi ng tawad, sikapin po natin na hindi na muling magkasala. Lagi po tayong manalangin upang malagpasan po natin ang mapagsubok sa ating buhay.
At kung tayo man, minsan ay makagawa ng hindi natin sinasadyang kasalanan, huwag nating kalimutan na humingi ng suri at lumapit sa sakramento ng kumpisar. Amen? Hallelujah. Nandito po nakasubaybay yung ating kapatid, Sister Yvonne sa Amerika, Sister Kining. Amen. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyo. No? Bago po tayo magtapos, manalangin tayo, pero isang kanta muna, Noy. Glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb. For you are glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne. And unto you we lift our voice of praise, the Lamb upon the throne. Glory, glory, glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb. For you are glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne. And unto you we lift our voice of praise, the Lamb upon the throne. O Siyang Rahim na Rabay Siyang Kriya Kristi, pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin. Sinasamba ka namin. Salamat po sa araw na ito na muli mo po kaming samahan at muli mo kaming sinamahan sa araw na ito. Lord, nililipa po namin yung aming mga kapatid ngayon nanonood at nakikinig sa iyong mga aral. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Hawakan mo po kami sa kamay upang iahon sa aming mga kahinaan. Tulungan mo po kaming maging malakas sa aming pananalig at panampalataya. Dagdagan mo po ang aming pananalig at panampalataya. Sapagkat kung sarili lang po namin, wala po kaming magagawa. Pagalingin mo po, palakasin ang bawat isa sa amin. Lalo na po yung aming mga kapatid na mayroong tinitiis sa buhay, mayroong sakit at karamdaman. Lord, lingapin mo po kaming lahat. Lingapin mo po ang lahat ng OFW sa buong mundo. Lingapin mo po ang lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo.
ang aming mga kapatid sa Amerika, sa Australia, sa England, sa Canada. Ang aming mga kapatid ngayon, Panginoon, nandirito, Sister Kini, Sister Yvonne, pagpalain mo po, Panginoon, at tugunin ang kanilang mga adhikain sa buhay. Pagpalain mo, Panginoon. Gabayan, pagalingin in the name of Jesus. Lord, dingapin mo po ang lahat ng magkapatid dito sa Toronto, Canada. Lahat, Panginoon, nilipa po namin sa iyo. Ano man ang kanilang kahilingan, pagpalain mo, Panginoon, at sagutin ang mga pangangailangan po nila sa buhay. Lingapin mo rin po ang aming bansang Pilipinas, ang aming presidente, ang mga frontliners, doctors, nurses. Lingapin po, Panginoon, ang bansang Canada, ang aming Prime Minister, ang Premier, ang Mayor, ang mga doktor, ang mga nurses, Panginoon. Lingapin mo, Panginoon, ang bansang Lebanon. Tulungan mo po sila. Lingapin mo po ang iyong simbahan, yung aming Pope Francis, lahat ng mga obispo, mga pari, mga madre, mga laymen, yung aming mga kapatids na naghahatid ng mabuting balita sa radio and television. Lingapin mo po ang komunidad ng Diyos Gugma, ang aming servant leader at ang kanyang may bahay. Lingapin mo po kaming lahat. Pagpalain mo, Panginoon. Palakasin mo po at busugin ang aming mga kaluluwa ng iyong banal na salita. Palayain mo po kami sa anuman na pumipigil sa amin upang lumapit sa iyo. Alisin mo, Panginoon, yung mga alon ng sakit at karamdaman sa aming buhay. Tulungan mo po kami, patatagin mo po kami, higit sa lahat sa aming pananalig at panampalataya sa iyo. O Shalom Larabay siyang kare Kristi. Sa lahat namin mga kapatid, Panginoon, na nanonood, maging sa late telecast sa YouTube o sa Facebook, anuman ang kanilang sakit at karamdaman, Panginoon, nililip up ko po sa iyo. Anuman ang kanilang sakit at karamdaman, in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, receive the complete healing and deliverance. Receive the complete healing and deliverance. Be free in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. Anuman ang masamang espiritu na tumatali sa inyong buhay, you, Satan, I command you and I rebuke you and I command you to out right now in the name of Jesus. Umalis ka dyan sa katawan ng aking mga kapatid. In the name of Jesus. Ngayon din, in the name of Jesus. And in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, receive the complete healing and deliverance and be free. Be free in the name of Jesus Christ of Nazareth. Shilarahim. Shilarabay siyang karakteristik. Thank you, Lord. Ilip up po namin ang aming mga kapatid. Saan man dako ng mundo. Mga kapatid namin sa Maynila, si Sir Balbin, Kulot, Ma'am Elsa, Ma'am Juby, Ma'am Rini, at lahat, Panginoon, hindi pa namin nabanggit sa Saudi Arabia, si Judy, ang aming kapatid, Panginoon, salamat sa iyong pagpagaling sa kanya. Kay Ate Mel, salamat, Lord, sa iyong pagpagaling sa kanya. Salamat, Lord, sa pag-iingat mo sa aming mga kapatid sa Saudi Arabia, sa Kuwait, sa Lebanon, sa Bahrain, at lahat, Panginoon, na OFW sa buong mundo.
ingatan mo po kaming lahat, lalo na sa lumalaganap na sakit ng COVID-19. Itong aming dalangin in the name of Jesus. And everybody says amen and amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hanggang sa muli mga kapatid, itong inyong kapatid, kaibigan, Brother Nelson. Bye-bye.